Yes, good morning, good morning. Good morning everyone. And nandito na naman po tayo sa ating daily life sharing live. Yes, good morning po sa lahat ng nandito, sa lahat po ng mga nakikinig. At naway tayo po'y patuloy na mapagpala ng salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Okay, salamat po sa ating mga magulang, Pastor Dong, Pastor Ramey, good morning po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Roel Lopez. Ayan. So, magandang umaga, Pastor. Yes, good morning, Pastora. So, syempre, magandang umaga din sa lahat ng mga early birds na laging maagang nakikipagniig sa Panginoon. So, syempre, magandang umaga sa ating lahat. Hallelujah. At ngayon naman ay, syempre, batiin natin ang ating mga magulang. Ayan, Yes. syempre. Magandang umaga po, Pastor Dong and Pastor May. At syempre, maraming salamat po pa sa pagkakataon ng paglilingkod. So, syempre, ako po naman si Pastor Malu at kami po ay dito na sa The Hub of Christ Naik Satellite. Ayan, isang kagalakan na kami ay makapaglingkod sa ating Panginoon at sa inyo din. At syempre, Pastor, batiin natin ang mga early birds. Yes, amen. Salamat, Pastora. Okay, binabati po namin magandang umaga po kay Ate Digna. Ate Digna Pinili Rakuya. Ayan. Good morning din po kay Sister Isa Kaleha. Ayan. Good morning din po kay Nanay Carol Astor. Ayan. Good morning, Ate Weng. Yes, at good morning din kay Ate Josephine Tabliso. Yan. Okay. So, yan na. Unti-unti nang nagigising ang ating mga kapatid. At syempre, i-share natin, itag, ibahagi natin ang ating programa para ang mabuting balita ay marinig sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ayan. So, ayan, patuloy na nakaantabay ang ating mga kapatid. Sister Emerald, good morning. Sister Ula, Sister Yogi, ayan. At si Kuya Albert Kaleha. Ayan, so ngayong umaga. Sister Emerald. Oo, Sister Emerald, yan. Okay. So, ngayong umaga po, ang ating Bible reading ay kukunin natin sa Aklat ng mga taga-Kolosas. Yes. At syempre, ang kabanata ay kabanatang 2 hanggang kabanatang 3. Ayan. So, tayo muna ay manalangin, Pastor. Yes, sige. Manalangin Ayan. tayo. Sige, tayo po ay pumikit, mga kapatid. At tayo po ay dumalangin sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang napakagandang umaga na kami iyong binigyan ng buhay, binigyan mo kami ng kalakasan, at binigyan mo kami ng pagkakataon para makipagniig sa inyo at makipagdebosyon sa iyong mga salita. Tunay nga na kapag ikaw ay aming kaulayaw, napakasarap ng pakiramdam sa aming puso. Kami ay napapanatag, kami ay napapanuto, kami ay lumalakas, kami ay tumatatag. At syempre, Panginoon, kami ay nakakapagbigay ng papuri sa inyo at pasasalamat na ito lang naman talaga ang kaya naming ibigay sa inyo. Sa napakasaganang pag-ibig mo. Kaya ngayong umaga, sama-sama kami, Panginoon, na magsasama-sama para pakinggan ang iyong salita. At kami po'y inyong samahan para ito'y bulayin at namnamin ng aming mga puso. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng espiritu ng pakikinig, stillness, O God, at hayaang ang aming mga puso ay makinig sa iyong salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kasama namin ngayon at sila, Panginoon, din ay magkaroon, Panginoon, ng mga panibagong mga kapahayagan sa aming mga mapapakinggan. Amen. Kaya ipinagkakatiwala namin ang mga susunod na sandali sa inyo at aming ibinabalik ang papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise
Ayan. Yan. Okay. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating... Basta batiin mo muna yung mga iba, parang mayroong mga yes. Parang mayroong mga Yan, bagong pasok. pasok. Okay. Yan. Yan, good morning po kay Kuya Elmer. Kuya Elmer Lauron. Uy, Yan. wow. Yes. Okay. Ganun din po kay kay Kuya Albert. I-type nyo nga po mga kapatid kung saan-saan kayo galing dyan. Sa comment box po ninyo, i-comment po ninyo kung anong bayan kayo para naman makita ng buong daigdig na hindi lamang tayo naka-istasyon sa iisang lugar. Ayan. So, alam ko, iba't ibang bayan tayo ng Pilipinas at syempre, iba't ibang bansa din sa buong mundo. Kaya, mahalaga po kasi na makita. Kasi alam natin ang the hub of Christ ay the hub of Christ ng Pilipinas. Amen. At the hub of Christ ng buong mundo. Yes. International. Ayan. So, and good morning din po kay Nanay Estelita Labore. ayan. Kay Ate Lea Ponson. Ayan. Kay Ate Marisa Nunez. Kay Ate Hilda Santos. Ayan. At kay Doktora. Kay Doktora May. Ayan. O, comment nyo po yung inyong mga probinsya para alam natin, di ba? Ayan, mababasa natin. Si Sister Charmaine Arnaiz, ayan. So, Ate Ula Cruz, ayan. Si Ate Flor Delisa Chavez, si Ate Kasing, yes, magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, maraming mga taga-Pasig, ano? Ayan, alright. Hallelujah. Yan, si Nanay Carol nasa Caloocan. Yan. O, diba? Yan na. Nagsisimula na siya. Some of them are watching from Pasig City, from Caloocan. Ay, yan. Tanawan City, Batangas to. Ayan. Ano pa? Yan, si Ate, yan, malayo to. Si Ate Yolanda, taga Parañaque. Iyon, di ba? Ayan. Yun, si Ate Digna from London. Yun. Nanay Estelita from Parañaque. Biglang lumipad tayo sa London. Yes. Ayan. Yun, si Ate Clifton pala. Manila, taga Batangas pala to. Oo, saan ho kayo sa Batangas? Kami taga Batangas. Si Ate Mila. Yan, Ayan, Ate di ba? Mila. Yun. Uy, Charmaine Arnaiz from Palawan. Nakita mo na? Wow. Yeah, para tuloy tayong nagche-check ng attendance. Yes, si Sister Flor de Lisa Raquel. Ito naman ay taga Pateros. Hallelujah. Ayan. Sige. So siguro, Pastor, tayo ay magbasa na. Magsimula na Amen. tayong magbasa. Ayan. At ngayong umaga, napakaganda ng ating pagbubulayan ngayong morning devotion. Ayun, si Kuya Morris. Magandang umaga from Las Piñas. Okay, tama na? O, di ba? So, sa mga naglalakbay at tumatakbo dyan, Yes. antabay lang po kayo at Amen. tayo ay marirefresh ngayong umaga. Okay, so Pastor, mga aklat ng mga taga-Kolosas, kabanatang dalawa. Okay. Okay? Nais kong malaman ninyo, gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, maranasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na tunay na pag-unawa sa kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mapang-akit na pananalita. Kahit nawala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya.
Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ng mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang buong kaligtasan ng Diyos, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo na sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno ng kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayong magpapasakop sa mga anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y ayon lamang sa mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa kanya ang mga bahaging ito sa pamamagitan ng kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Namatay na kayo sa nakasama ni Kristo at hindi sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo susunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon. Ang mga ito'y utos ng katuruan lamang ng tao.
at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan, para nga ayon sa karunungan ng ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Yun, maraming salamat, Pastor. At syempre, ngayon naman, ang Colossians chapter 3. Ayan, so mga taga-Kolosas, kabanatang 3. Ating simulan ang pagbabasa. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Verse 5. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na singbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, na tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo silang makilala. Kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya ay nasa inyong lahat. 12. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang pagsasamahang nararapat, verse 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki,
mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, mahalin ninyo ang inyong asawa. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mga alipin, 22. Sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon, ang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ayan, so maraming salamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So napakaganda ng ating binasa. Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin yung mga uling pumasok. Kasi Yes. nakita ko yung aming isang inaanak sa kasal. Amen. Na taga Laurel. Taga Laurel, yes. Oh, nako, kumusta na dyan sa Laurel? Panalangin. Lagi namin kayong ipinapanalangin dito sa Daily Life Sharing. Good morning, Rona Yeah. Rodriguez, Yeah. Magsumbol. At Yeah. ganoon din sa inyong pamilya dyan sa Laurel, Batangas. Ayan. So marami tayong mga kumari dyan sa Laurel. Amen. Hallelujah. Kaya, ayan. So, Yeah, good salamat. morning Patuloy din kay- kayong umantabay. Yes, kay Ate Abby, abogado. Yeah. Meron pa dyan si Kuya Clefton, ano nga yan? Clefton Manila, di ba? Ayan. So, meron pa ba? Si Kuya Jairus from Bacoor. Si Kuya Richard from Bacoor. Si Pastor Micaela Luna from Angadanan. Tama Angadanan, ba? yes. Ayan, Angadanan. Yan. Okay. Sino pa ba? Alright. Yan, si Sister Sheila. Chita Guillermo Dano. Ayan. Dano, yan. Hindi ko alam kung ito nga ba siya si Pastor Sheila Manuel, if I'm not mistaken. Yes, So yes. yan, magandang umaga po from siguro, hindi ko alam kung Montalban sila. But anyway, so muli, magandang umaga po sa ating lahat. And, alright, tayo muna ay umawit sa Panginoon. At Sige, Pastora. sabi Tayo. nga, let all that is within me bless His holy name. Amen. Alam nyo po, sabay kayo sa awit, madali lang ang awit. Sabi nga doon sa isang awit, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. One more time. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Let's sing, God is so good. God is so good. God is so good. Isulat mo sa comment box, God is so good. God is so good. Bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. God, He has done great things. He has done great things. He has done great things. Sabihin mo, amen. He
has done great things. Bless his holy name. One more time. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. He has done great things. Bless his holy name. Let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Taas mo ang iyong kamay. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. From the last time, pour out your heart to Jesus. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. And all that is within me, bless his holy name. Last time. And all that is in my heart, bless his holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. And all that is within us, bless his holy name. Amen. O diba? Napakaganda ng ating awit. Napakaganda. Napakasarap sumamba sa Panginoon. Ayan. So, muli, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay, syempre, tayo po ngayon ay magbubulay ng salita ng Diyos. Yes, Ayan. amen. Hoy, nanonood din ang aming kapatid, si Kuya Polly, magandang umaga. Ayan. Si Ate Bea Dobyard, si Kuya Rizal, si Sister Pen na taga Paranaque, si Ate Rose, si Ate Weng del Rosario, si Mami Ning na nasa Bicol yata. Hallelujah, pinagpala, iba't ibang sulok ng daigdig. Amen. Daily life sharing. Yes. Ito talaga yung daily life. Yes. Mula sa umaga, daily life, buhay ang ating ibabahagi. Amen. At ngayon naman, ang ating pag-uusapan ay ang buhay kay Kristo. Napakaganda po Napakaganda. ng ating Yes. pag-uusapan. Ayan. Ito nga po yung tinatawag nating press mana. Yun, di ba? Yung salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Yan. Hallelujah. So ngayon ay dadaanan natin, pagbubulayan natin ang chapters 2 and chapter 3. So, bigyan natin ng maikling background ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kolosas. Ayan. Yes. So, nang sulatin po ni Pablo ang Kolosas, siya po ay nasa kulungan. Yes. At hindi pa siya nakakarating sa Kolosas, 'di ba? So, ang kanyang nais ay Pastor, makikibasa mo nga ang objective ni Pablo. Ang objectives ni Pablo ay upang palakasin ang kanilang loob. Yan. Ay, may mukha nanghihina ang Yes, loob, nanghihina. Pastor. Kasi Ayan. dumaraan sila that time sa isang napakalaking pagsubok doon sa lugar ng Kolosas. Yan. Ano pa? Upang mabuklod sila sa pag-ibig. Yun. Yan po yung mababasa natin doon sa chapter 2. Ano pa po? Upang maranasan nila ang ganap na pagpapala at tunay na pag-unawa, kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Yun. Ibig sabihin, Paul wants to encourage the people of Colossae.
gusto niya magkaroon ng strong ties sa pag-ibig, 'di ba? At gusto niya Paul wants them to have complete confidence that they understand God's mysterious plan, 'di ba? So, alam kasi natin na ang ating buhay ay nakatago sa buhay ng Panginoong Jesus, 'di ba? At meron pang isa, 'di ba? Sabi dito, alam niyo po binabasa ko sa English kasi maganda sa Tagalog, pero mayroon pong mga katotohanan o mga words na nakaka-capture ng ating atensyon. Sa verse 7, sabi niya, ang objective ni Pablo ay so that your roots will grow down into Him and let your lives be built on Him, so that your faith will grow strong in the truth as you were taught, and you will overflow with thankfulness. 'Di ba? So ang gusto ni Pablo ay lumago, 'di ba? Yes. Lumago ang ugat ng pananampalataya, yung pag-ibig ng mga taga-Kolose sa Panginoon, at ang kanilang mga buhay ay maitatag sa pundasyon ng Panginoong Jesus. Yan. So, at saka ang huli, ang isa pa, ay upang hindi daw mabihag ng mga walang kabuluhang karunungan at pandaraya ng mga tradisyon ang mga tao o ang mga mananampalataya sa Kolose. Kasi, noon pong panahon na yon, dahil nga si Pablo ay hindi pa nakakarating doon, so, connection ang gustong i-establish ni Pablo, at that time po ang church ay pinangungunahan ni Epaphras. So ako po yung nag-research ng konti. Ayan. So si Epaphras po, siya po ay anak sa pananampalataya ni Timoteo, ni Pablo doon sa kanyang ministry sa Ephesus. O yan, alam nyo na. O, di ba, nanganak talaga si Pablo ng maraming mga kabataan at maraming mga pastor. So, ibig sabihin, si Epaphras, pumunta siya sa Rome while Paul is in jail to serve him during his imprisonment. At sa pamamagitan ni Epaphras, ay di ipinadala yung sulat para i-encourage ang mga taga-Kolosas, di ba? At ang sulat na ito ay naglalaman nga ng mga katotohanan tungkol sa kalikasan ng ating pagkatao kay Kristo. O, 'di ba? So, alam kong kayo po ay nandyan kayo at kami man ay nandito. So, tayo po ay manatiling nakaantabay at maganda ang mga susunod na mga talata. Alam niyo po talagang tayo po ay mapapagpala. Amen. Ayan. So, Pastor, yung antabayanan ng ating mga yung mga taga subaybay. So syempre nandiyan si Kuya Joseph Sales. Sino pa? Yes. Pastor? Yes, syempre nandiyan din si Ate Angie. Yan. Nandiyan din si Brother Willardo. Yan. Magandang umaga. General Trias. Yan. Siyempre, ang bagong ordain natin na Pastor Samuel Cervela. Taga saan yan? Yan, sila naman ay si Brother Samuel ay taga Binangonan, Rizal. Ayan. Alright. Okay. So, ito po yung mga ilang katotohanan na ating, alam nyo, ito po lagi natin itong naririnig at malamang kung tayo nagbabasa ng Biblia, ito ay lagi nating nababasa. Pero alam nyo po ba na napakahalaga na minsan ay yung napag-uusapan, iba yung nabasa natin, iba din yung napag-uusapan kasi nakakakuha at nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga principle at mga katotohanan na minsan ay nakakapag-remind sa atin na yung pala, minsan nagre-reveal ang Panginoon ng mga panibagong kapahayagan sa ating mga buhay patungkol sa kanyang kalikasan. Ayan. So, yung pong Colossians chapter 2 verses 6 to 23, may mga ilang katotohanan tayo na maaari nating bigyan ng pansin. Okay. So, ito po ay nagpapatungkol sa new life in Christ o yung ating new nature. So, di ba? Ito ay laging dinidikdik sa atin ng ating mga magulang na napakahalaga na tayong mga mananampalataya at tayong mga tagapaglingkod ng Diyos
tayong mga tagapaglingkod ng Diyos ay lubos nating nauunawaan at dapat na ipahayag sa ating puso talaga kung ano ang ating new nature sa Panginoong Hesus. Ang sabi dito ang unang katotohanan, Pastor, makikibasa mo nga yung verse 9. Okay, sabi po ng verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yan. Diba? For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So, ako po yung nag-i-English, siya po yung Tagalog, kasi alam ko, international nga ang ating programa. Yes, Mahalaga po kasi na meron ding English for the benefit of our brothers and sisters who are watching abroad. Yan, okay? So, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. So, sabi nga ni Pastor kanina, buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So, ibig sabihin, Pastor, makibasa mo verse 10? Yan. Sabi po ng verse 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. At siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ibig sabihin yan, Pastor, we are complete through our union with Yes, Christ. Ibig amen. sabihin, ang pakikipag-isa natin kay Kristo, ito ang nagpakumpleto Yes. sa ating pagkatao, di ba? Kasi kasama ng ating pakikipag-isa, sabing ganyan ay He is the head over every ruler and authority. Ibig sabihin siya ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng otoridad sa ilalim, sa ibabaw, sa lupa, lahat ay na kay Kristo. Na kay Kristo. Siya ang Amen. ulo. And sa atin daw pakikipag-isa kay Kristo, hallelujah talaga ito, Pastor. Naiiyak ako dito Yes. Naiiyak ako dito. We are complete. We receive those, di ba? We receive this because we are in union with Christ. Amen. Kaya napakahalaga na tayo, ito, nag-uumpisa na po tayo sa new nature ha, napakahalaga na tayo ay makipag-isa kay Kristo. Napakahalaga na tayo ay nakikipag-isa kay Kristo. At napakahalaga na tayo ay kaisa. Kaisa ni Kristo. Kaisa. We Amen. are united with Christ. 1 plus 1? Sa Pastor, mag-asawa. sagot. Sa mag-asawa, 1 plus 1. Pero sa Kristiyano, 1 plus 1. So, sa Kristiyano, 1 plus 1? 1. Kasi bakit? If we are united in Christ, we are one. We Yes. are one in Christ. Amen. Diba? Tama? Kaya nga yung mag-asawa, pagka 1 plus 1 equals 2. Wrong yan. O yan, yung sa mga bagong Yes, nakarinig mga nito. Ito po ay ano namin. Actually, ito yung joke namin na sineryoso na nung ilagay sa salita ng Diyos ay totoo. Yes. Kasi ang pinag-isa ng Panginoon ay iisa. Yes. At kapag ikaw ay kaisa ni Kristo, iisa ka. Amen. Kaisa ka. Kaisa. Hindi pwedeng kaiba ka. Yes. Diba? Kasi Pag nga, kaisa ka, hindi ka kaiba. Yes. Oh. Diba? Kasi nga, Pastor, Bago parang yun, pinaka-equation yan ay 1 plus 1, ikaw at ang iyong asawa. Yung plus, walang iba kung hindi si Kristo. Pag Yung hindi cross ni Kristo. pag hindi nag-plus, hindi 1. Yes. Pag wala ang plus, Amen. kasi ang plus ay si Jesus. Amen. 'Di ba? Kaya we are complete. We are complete because of the plus. Amen. 'Di ba? Yung plus na yan, yung cross na yan, yung Jesus na yung ating tinatalakay ngayon, ay dapat nating makilala at makaisa. Makaisa. Hindi kaiba. Yes. O, diba? Bago yun bago. O, diba sabi ko sa inyo hindi kaisa. Hindi kaiba. Kaisa. Kundi kaisa. Amen. Hallelujah. Ayan. So, ako ay kaisa ni Kristo. I-type nyo po sa inyong comment box. Hindi kaiba. Ayan. Okay? So, number 2. Ang katotohanan, ito mga katotohanan tungkol sa ating new nature. Number 2. We were circumcised not by a physical procedure, but Christ performed a spiritual circumcision. Amen. The cutting away of your sinful nature. Pastor, makibasa mo yung Tagalog. Dahil sa pakikipag-isa Yeah. kay Kristo, kayo'y tuli, hindi Tinuli. sa laman, kayo'y tinuli, hindi sa laman,
kundi sa pagwaksi Pagwawaksi. ng masamang hilig ng laman. Ito ay pagtutuli mula kay Kristo. Yun. O, Yes, diba? pagtutuling mula kay So, Kristo. isipin mo, ang tao, sinicircumcise, lalaki ano? Yes. Ang mga lalaki, sinicircumcise kasi may bahaging hinihiwa ang kanilang bahagi, maselang bahagi ng katawan. At hindi ko alam kung anong ginagawa eh. Pero physical ang paghihiwa. Pero ang sabi dito, we were circumcised not by physical procedure. Yes. Kaya nga ang tinawag sa mga Kristiyano, tayo ay mga tuli. Kasi ang pagiging tuli, ito ay pagkakakilanlan sa isang mananampalataya during the old times. O yan o, ako ay kaisa ni Kristo. Good morning po, Nanay Shoni. Ayan. Kaisa, hindi kaiba. Yun, no, di ba? Ang ganda. O, di ba? So, we were circumcised not by a physical procedure. We have undergone a spiritual circumcision, di ba? Ang pagkakatuli daw sa atin ay hindi pagtutuli sa laman, kundi pagtutuling may pagwawaksi. O, yun o, sabi mo sa comment box, pagtutuling may pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Diba? Ito daw ang pagtutuling mula kay Kristo. Napakaganda. So, yan ang spiritual circumcision. Okay? So, sa English, the cutting away of our sinful nature. Diba? So, dati, ang ating likas, sinful, Yes. makasalanan. But because we are one in Christ, tayo ay tinuli kay Kristo. Tinuli tayo ni Kristo. Actually, sabi dito kasi Christ performed a spiritual circumcision. Inupira ka at inupira ako. Diba? At tinuli, tinanggal, iwinaksi ang hilig ng laman. Ayan. Okay? Hallelujah. So, number 3. So, number 1, diba? New life in Christ. Christ lives. Yes. Ang ano to? For in Christ lives all the fullness of God. Diba? Ang number 2, we were are circumcised by a spiritual circumcision performed by Christ. Ang number 3, we were raised to a new life and given a new nature. Ayan. Ay, nakalimutan ko palang sabihin kung saan yun matatagpuan. Sorry po. Yung number 1 ay Colossians 2:9-10. Yun yung, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. So, si Kristo Jesus ang kabuuan, yan. Ang kabuuan ng Panginoon, yan. Sa, yun, Colossians 2:9-10. Colossians 2:11, ito naman ang we were, Christ performed a spiritual circumcision. Number 3, we were raised to a new life, our new nature. Saan ito matatagpuan? Colossians 2:12-15. Ayan. Pastor, makikibasa mo. Sa pamamagitan ng bautismo, inilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay. Teka lang, ating isa-isahin, Pastor. Yes, sige. Ayan, okay. Pastora. So, tayo ay binuhay. Binigyan tayo ng bagong kalikasan. Ang bagong kalikasan na yan, kalikasan ni Kristo, kalikasan ng Panginoon na nasa atin, ha? Taglay natin ang lahat ng power at ang kapangyarihan na taglay ni Kristo mula nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. So ngayon, ang sabi dito, ang isa daw, taong may bagong buhay at may bagong nature ay number 1. Yes, number 1. Ang sabi po doon ay inilibing kayo kasama ni Kristo. Yun. Diba? For you were buried with Christ when you were baptized. Ibig sabihin, pag tayo ay binautismuhan, yan yung kahulugan na tayo inilulubog doon sa tubig. Kaya tayo inilulubog kasi nailibing kayong kasama ni Kristo. Ibig sabihin,
yung ating sinful nature, yung pagtutuling sinasabi, yung sinful nature ay ating inililibing sa pamamagitan ng simbolo ng bautismo. Pag inilubog ka sa tubig, para kang inilibing sa ilalim ng lupa, katulad ng si Kristo ay ilibing sa ilalim ng lupa. Yung old nature, yung sinful nature ay inilibing kasama ni Kristo. Amen? Amen. Next. Muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos at muling binuhay sa Kanya, na muling bumuhay sa Kanya. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan, kayo'y mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli. Okay, stop ka muna, Pastor. Ayan. So, ibig sabihin, muli daw tayong binuhay nakasama niya dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, and with Him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. O, diba? So, ibig sabihin, before, our sinful nature was not yet cut away. Magandang umaga po kay Brother Roland Rojas, taga-Australia po ito. Oh, wow. Nasa Australia na tayo ngayon. O, diba? Yes, good morning po. Hindi ko alam anong oras dyan sa inyo. Ayan. So, sabi, and with Christ, we were raised to new life because we trusted the mighty power of God. Ay, yung sinasabi ko kanina, yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng new nature. Diba? At ito ding new nature na ito nga, ito yung nag-flash out doon sa ating old nature. Kumbaga yung old nawala, 'di ba? Sabi sa 5:17 ng Corinthians, 2 Corinthians 5:17, the old is gone, the new has come, 'di ba? Yes. Sabing ganyan kasi na-cut na, the sinful nature was cut. 'Di ba? Because you were dead because of your sins. Namatay tayo dahil kay Kristo. Yung ating makasalanang sarili ay nawala na. Meron na siyang bagong kalikasan. Yes. Yung makasalanang kalikasan before ay naging bagong kalikasan. Nagkaroon ng bagong espiritu. Nagkaroon ng bagong puso. Sabi sa Ezekiel 26:36, tama ang aking mga verses ha. Ayan, may bagong puso, di ba? Yes. Pusong yung bato. Pusong bato, pinalitan ng pusong laman. Yung matigas na puso, Pinalambot. Yun, di ba? Yung hindi puro, Ginawang puro. yun, di ba? Diyos. Create in me a pure heart, one that follows you. Yes. Place in me a deep desire to know you as I've known. Ay, sobra na yung kanta natin. So then God made you alive in Christ, di ba? O di ba? Ano ito, Pastor, sa Tagalog? Yan. Binuhay ng Diyos sa kasama ni Kristo. O, di ba? Yes. So we are made alive, di ba? Nasaan na ba yan? Yan. So God made us alive with Christ kasi pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Yes. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At alam mo ba, ang sabi, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Pastor, pwede mo bang basahin ito mula dito hanggang sa matapos? Yes. Kasi maganda din dito sa Tagalog. Okay, sabi po dito ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, Yun. nilupig niya ang mga pinuno ng mga at kapangyarihan ng sanlibutan. Okay? Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla
bilang patunay ng kanyang pagtatagumpay. O di ba? Kita mo Praise ba? the Lord. Ibig sabihin, binihag niya ang lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan. Amen. Nilupig ang mga pinuno ng espiritu sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay binihag, di ba? Binihag at ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ibig sabihin, Jesus demonstrated the victory. Yes. Amen. Di ba? He was victorious on the cross. At alam mo, inilalarawan dito kung ano-ano yung mga pinagtagumpayan. Ano ba yung mga kapangyarihan na yan? Yung mga maling pangangatwiran, yung mga sarili nating katwiran, yung mga ano nga ba yung sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4? Ganyan. So, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, through the pulling down of strongholds, di ba? Canceling all arguments, di ba? Yun yung yan yung mga, alam mo yung parang itinali, di ba? Binihag daw itinali, binihag at ipinarada. Parang ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus na, mga anak, tagumpay ako. Kung bet yung krus ay itinaas. Alam mo ba kung bet ang krus ay itinaas ng mataas na mataas? Di ba mataas siya nung time na yon? Kung bakit itinaas ang pagkakapako ni Jesus upang ang paghihirap, di ba, makita ng mga tao ang paghihirap ni Jesus. Makita kung anong lahat ang mga kasalanan ang inako niya. Makita kung ano lahat yung mga karamdaman ang kanyang inako at yung kumbaga isa siyang package. Yung lahat ng ito ay isang package na i-demonstrate na habang siya pinahihirapan na dapat parang tayo. Parang tayo dapat yun Tayo dapat yung nakadoon. Pero inako niya, i-demonstrate niya sa krus at alam mo kung bakit yun ay nakataas. Kasi pagtingin ng mga tao, alam mo ba, yung sinasabi ni Pastor May na the harder the better. Ito yun Ito yung the harder the better. Kasi bakit? Nung itaas, nung si Jesus ay iangat na ganon, nung iangat ang krus, di ba? Nakita ng mga taong nagtatawanan na, ay, wala naman palang magagawa ang Diyos. Pero nung mamatay si Jesus at nang mabuhay si Jesus, doon sa krus ay inilarawan ang paghihirap. Pero doon sa pagkabuhay na maguli, ay inilarawan naman kung gaano ang kapangyarihan, kung ano ang kapangyarihan ng mga paghihirap sa krus. Ito naman ay kinansela, di ba yung sabi kanina, kinansela. He canceled the record of all the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Kaya mga kapatid, alaman yung mga condemnation dyan, it was nailed on the cross. Amen. Kaya ang sabi dyan, hindi na tayo dapat nakukundina. Kung ikaw ay may feeling of condemnation, dapat mo tong marinig na sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, the same power, the same mighty power we receive through the Holy Spirit, yan yung nagkansela ng lahat ng mga charges against us and took it away by nailing it to the cross. Alam mo, He nailed it to the cross and He disarmed the spiritual rulers and authorities. Ibig sabihin, dinisarmahan ang mga general ng kaaway, demonstrating the victory of Jesus over our lives. Yan talaga. Kaya ito nakakayak, alam mo, pag hindi kasi ito naiintindihan ng mga tao, bakit ang mga tao ligtas na daw at tinanggap si Kristo, pero bakit talunan? Bakit sa kaunting pagsubok hindi magtagumpay? Kasi hindi ito naiintindihan. Kasi ang isang taong tagumpay, hindi nakukundina. Ang isang taong tagumpay, may otoridad, di ba? Yes. Ang isang taong tagumpay at ang isang taong pinalaya, may kapangyarihan, may otoridad, we have the power to rule, di ba? Over the spiritual spirits of this world, 'di ba? Yung labanan dito sa ating daigdig, we have the same power because we are united in Christ, 'di ba? So he shamed them publicly.
hiniya niya ang mga, pwede po din natin niyang gawin, di ba? Sabi ni Sister Weng, akala ng kaaway, nagtagumpay na siya sa pagkamatay ni Christ. Pero nang muling nabuhay si Christ, siya pala ang talunan. Yes. Amen. Iyan talaga. Nung Nakakaiyak talaga yan. Nung nabuhay si Kristo, yun ay pasimula ng tagumpay ng lahat ng mga mananampalataya. Paano masasabi ng isang tao na tagumpay si Kristo sa buhay niya? Pastor, di ba? Ako, makakapagpatotoo na ang aking asawa, kami sa aming pagsasama, masasabi ko na tagumpay si Kristo sa buhay nila. Kasi dati, ang gulo talaga ng buhay Yes. namin. Grabe yung, alam mo, grabe yung atake ng kaaway sa amin. Grabe talaga yung paninira na gusto ng kaaway. At grabe, alam mo ba yung isa kong naranasan sa Panginoon? Naranasang milagro. Kami ay ginamit ng Diyos para makapag-plant ng church sa Macau. Alam mo ba, nung unti-unting lumalago, pinatahimik ng kaaway ang aking bibig sa pamamagitan ng mga, alam mo, kasi may mga instances ang kaaway. Gumagawa siya ng paraan para guluhin ang ginagawa ng Panginoon. At alam mo, nakita ko na ang intensyon ng kaaway sa amin ay ipinid. Yes, Ipinid. At ang kaaway ay humanap ng butas kung saan siya makakasilip para kami ay sirain. Nakakita naman siya. Pero ang mabuting balita, hindi siya nagtagumpay. At alam mo ba, na ipinid ba ang bibig namin sa pagayag ng salita ng Diyos? For a while. Pero ako hindi ako talaga tumigil eh. Yes. Actually, hindi ako talaga tumigil. Kahit gaano kahirap, hindi ako tumigil. At alam mo, praise the Lord. All glory belongs to God. Ang lahat ng kapangyarihan na sinasabi natin ngayon ay talagang yun ang aking pinanghawakan upang kami ay makapagtagumpay. Upang kami ang aming pagsasama ay maging kaisa ni Kristo at magtagumpay sa buhay namin na hindi kami sirain ng kaaway kundi buuin, di ba? At alam mo, yung isa naman, Pastor, naranasan mo ba yung condemnation? Oo, Pastora, matindi yan. Kapag dumaraan po, nung ako po'y dumaan dyan sa condemnation na yan, alam niyo po, yan talaga yung isa sa nagpahina sa akin eh. Ano ba ang paano ba yung condemn sa iyo? Yung naranasan mo Sa akin, ang naranasan ko, alam niyo, lagi, pagka meron tayong mga pinagdaan ng mabigat, ang kaaway bumubulong yan. Anong bulong sa iyo? Bumubulong yan laging sinasabi niya na para tayo kumbaga katulad ng sinasabi po ni Pastora na ipinipinid yung ating mga labi para hindi tayo makapagpatotoo. Alam niyo po, laging sinasabi ng kaaway sa iyo na ibinubulong sa akin noon, sabi sa akin na wala na, hindi ka na magtatagumpay. Sira na ang buhay mo. Laging ganun ang sinasabi. Pero alam niyo po, ang itinuro sa akin ng Panginoon dito sa mga bagay na ito, nung dumating po ako doon sa condemnation, alam niyo po, kinumpronta ko itong kaaway. Alam niyo, ang sabi ko doon sa kaaway, sabi ko, oo, tama ka. Ako ay napabagsak mo noon. Ako ay napapanghina mo noon. Pero noong ang aking Panginoon na tagapagligtas ay aking tinanggap at aking patuloy na isinasabuhay, simula sa araw na ito, simula sa sandaling ito, wala ka ng kapangyarihan sa aking buhay. Alam niyo po, napakahalaga po at naranasan ko po, simula po nung yun po ay i-confess ko, simula po yun ay binigkas ng aking mga labi, bumalik po yung aking alab sa pananampalataya, bumalik po yung aking sigla, at yung lahat po ng mga condemnation ay binubulong ng kaaway ay inalis ng Diyos sa aking isip. Kaya doon po ako nagpasimula na nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At alam nyo nga po, ang paglilingkod po na ito, simula po na ito ay yakapin po namin nung kami po isang dito sa Naik. Alam niyo po, ramdam na ramdam ko po kung papaano kumikilos ang Espiritu ng Diyos. At ang isa natutunan ko dito, Pastora, sa atin pong mga lingkod, lalo po na po yung mga nakikinig ngayon. Naiyak ako. O sige na, wag ka na umiyak. Ang atin pong paglilingkod ay gawin po nating asawa. Yun! Pakasalan po natin ang ating paglilingkod. Bakit po? Hallelujah! Kasi hindi ka manghihina sa paglilingkod kapag ang asawa mo ay niyakap mo dahil
kay Kristo. Bakit po? Kasi ang asawa hindi mo basta iiwan, hindi mo siya basta itatakwil. Katulad din po ng ating paglilingkod kapag ito po pinakasalan po natin. Yo. Hindi ka Hallelujah. manghihina. Amen. Hindi mo pababayaan ang iyong paglilingkod. Pastor, meron akong idadagdag Dapat tayo ay kasal kay Kristo. Yes. Hindi tayo sakal kay Kristo. Amen. Minsan kasi, sakal tayo sa paglilingkod, ang akala natin, ba't nakakabigat ang paglilingkod? Kasi nasasakal tayo. Bakit tayo nasasakal? Hindi kasi tayo kasal. Kasi pagkasal tayo, mahal mo. Amen. You are doing every effort and every opportunity para ikaw ay maging kaisa ng Panginoon. At kapag ikaw ay kasal, alam mo, yung commitment mo, yung iyong dedication, yung iyong consistency, alam mo, kasama talaga yan eh. Kasama yan. Kaya nga yung gusto ko kanina doon sa sinabi mo na, nung ikaw ay nung ikaw ay makaranas ng condemnation, ang ginawa mo, mga kapatid dito kanya ito karanasan niya ito kinompronta. So, condemnation, dapat kumprontahin. Sino ang kinukompronta? Kasi ang nangongondem, kaaway. Kaaway, yes. So, dapat anong ginagawa ng mga Kristiyano? Ang mga Kristiyanong may mga bagong nature, dapat ay hindi nakokondena. Yes. Dapat kinukumpronta ang kaaway. At ano ang ipinapahayag? Dapat mong i-declare na in Christ, I am new. I have a new nature. Diba? Ay pag sinabi ni Kristo na, talaga ba? Yan ang mga pangkukundi. Yan ang mga pangkukundi ng kaaway. Totoo ba? Totoo ba? Ay alam niyo po, you shall know them by their fruits. Yes. Amen. Diba? Amen. Kasi maya-maya makikita natin, may mga steps tayo sa chapter 3. Anong oras na ba? Wala na pala tayong oras. Pwede pa po ba mag-extend? Ang ganda, di ba? Amen. So, hallelujah. Nako, wala na tayong oras. Okay, next. So, we were freed. Tayo ay pinalaya, di ba? So, namatay na tayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng alituntunin ng mundong ito. Amen. Ibig sabihin, ang pinalaya ng Panginoon ay ganap ng malaya. Kaya yung sabi doon sa Colossians 2:20-21, ano sabi nito? Basahin mo, Pastor. Ayan, sabi po dito, wag hamakin. Wag Ang sabi po doon yung mga namatay na kayo sa nakasama ni Kristo. Yan, sabi dito. At hindi nasakop na mga alituntunin ng mundong ito. Ang sabi ng verse 21, wag hahawak nito, wag titikim niyan, at wag gagalawin iyon. Yan. Yun ang, para tayo ay hindi balikan ng kaaway, dapat huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yon. Actually, dinala ko po ito doon sa positive aspect. Itong verse na ito. Ibig sabihin, kapag tayo'y malaya na, dapat hindi ka nahahawak nito, huwag ka nang titikim niyan, huwag mo nang gagalawin yan. Amen. Dapat ganun yung ating disposition. 'Di ba? So, doon sa Colossians chapter 3, o 'di ba? So, ang una, ang ating tinalakay ay yung ating new nature sa Panginoon, ang kabuuan ng buhay ng Panginoon ay nakay Kristo. Ang pangalawa, Christ performed a spiritual circumcision. Number 3, we were raised to a new life or a new nature. And we are freed. We were freed. Now, doon sa Colossians chapter 3, paraanan lang po natin, paano daw mamumuhay ang mga taong binago o may mga bagong nature? Number 1, Pastor. Yes. Put on your new nature. Yan, di ba? Colossians 3:10, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Yes. Ang sabi dito, Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na
nababago. Stop ka muna. Yes. Kailangan po ang ating pagkatao ay patuloy na nababago. Amen. Di ba? So, pag hindi tayo nagbabago, hindi tayo buhay. Yes. Di ba? Baka naman ang pagbabago mo ay doon patungo din doon sa old way or old nature, ay hindi bagong nature ang ating kapag hindi nagbabago ang ating attitude. Ayan, next. Yes, ang sabi po doon ay na naging kalarawan ng Diyos, nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo nyo siyang makilala. Okay. So, ibig sabihin, patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Yes. Yun pala. So, ibig sabihin, ang ating pagbabago ay mayroong model. Model, yes. Model, di ba? So, si Jesus ang model. So, dito sa bagay na ito, dito tayo nagkakaroon ng problema. Kasi, alam nyo po ba, yung napakahalaga yung sinabi ni Pastor Dong doon sa 1 Thessalonians 2:13 na ang salita ng Diyos na narinig natin ay hindi nagkakaroon ng bisa sa ating buhay. Bakit? Hindi nakikita dahil ang salitang narinig ay hindi tinanggap at hindi sinampalatayanan. Yes. So anong epekto noon? Hindi nababago at hindi nagiging kalarawan ng Diyos. Pero ang mga taong binago, ang mga taong tumanggap kay Kristo, dapat ay patuloy na nababago at patuloy na nagiging kalarawan ng Diyos, nagiging kamukha. Paano mo titingnan kung kamukha ka ni Kristo? Sa pamamagitan ng gawa mo. Yes. Amen. Makikita ng iba kung ano ang iyong itsura. Pag ikaw naman ay tumingin sa salamin, makikita mo rin ang iyong itsura. Pero dapat pagtingin mo sa salamin, dapat kamukha ni Christ. Amen. 'Di ba? So tayo ba ay kamukha ni Kristo? Sabi doon sa Luke 4, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ni Satanas kay Jesus, pag itong ating checker, pag ito yung ating checker, alam mo ba doon ay sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, 4 na beses yata, kung 3. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Number 2, set your sight on the things of heaven. Colossians 3:1-4. Sabi, Pastor, makibasa mo? Okay, sabi po dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, ay salamat Pastor. So, set your sights on the realities of heaven, di ba? Think about the things of heaven. Think about the things of heaven. So, your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Yes. Anong ibig sabihin nito? Dapat daw nating isaisip ang mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. At ang napakahalaga na isaisip. Pangalawa, ituon ang ating pag-iisip. Hindi lang isaisip, kundi ipako ang ating isip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ng Kristo. 'Di ba? Kasi ang buhay ni Kristo, ang sabi nga dito, kapag na-reveal ang Panginoong Jesus sa atin, we will share in all His glory. Kasi ang buhay natin, hindi pa naman tayo tapos ngayon. We are not the citizens of this world. We are the citizens of heaven. So, ang kailangan ngayon, the life of Christ should be revealed in our lives so that we will all share in His glory. Paano natin ito magagawa? Kailangan we have to focus our sight. 'Di ba? Focus our sight, set our sights doon sa katotohanan at sa mga bagay na ukol sa langit. 'Di ba? Next. Put to death your sinful nature. Colossians 3:5-9. So sabi dito, Pastor, Kaya't patayin na ninyo ang mga
pagnanasang pagnanasang makamundo, makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, at masamang pagnanasa. At itakwil ang kasakiman sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba, nag-quicken dito sa akin, yung palang kasakiman, idolatry. Yes, amen. O, di ba? O, mga Yes. kapatid, alam na natin, ha? O, dinaanan ko lang ito, ini-highlight ko dito kasi, ang sabi doon sa English, greed. Yan, o, tinan mo. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Pag daw pala tayo ay greedy, good morning po, Pastor Priscil. Ayan, Ate Maria Di Mayuga. Ayan, yung iba hindi ko nababate. Alright? So, alam mo, pag tao pala tayo ay greedy, pag daw tayo sakim sa lahat ng bagay, kapangyarihan, posisyon, at iba pa, tayo daw pala ay idolater because we are worshiping the things of this world. Diba? So, kailangan hindi tayo sakim. Kailangan tayo ay Pastor, anong tawag? Bukas palad. Palad. Bukas Yan, ang di ba? palad. Kailangan hindi tayo attached. Ang kailangan daw, we have to put to death the sinful and earthly things. Patayin ang pagnanasang makamundo. Di ba? Next, get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language, and don't lie to each other. Ang ibig sabihin, itakwil ang galit. O ayan, tayo mga kapatid ha. Yes. Tayo kailangan ang tunay na ang isang taong tumanggap kay Kristo na may bagong nature ni Kristo, he has no trace of bitterness. Di ko alam kung saan nandun yun sa Bible. Dapat wala tayong trace. Hindi lang natin i-get rid. Dapat doon sa puso, walang ugat ang galit. Wala tayong PGH na nag-ugat at nagsanga na ang ugat doon sa kalooban natin. Kaya hindi mabunot-bunot. Get rid of all bitterness and filthiness, di ba? Itakwil ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsalita, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Sapagkat ito ay bahagi ng mga dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ibig sabihin ng mga pati ang mga gawa nito, nag-uugat pala sila. Oh. Nag-uugat sila sa puso natin. Kaya pala ang iba, hindi talaga nila makuhang makapagpatawad kasi ang hirap bunutin doon sa kaloob-looban. Sabi ko nga, Pastor, kung bakit naman ang dami-dami ng pwedeng itanim sa puso. Bakit yung pang-bitterness ang kailangang malalim? Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nung kami daanan ng matinding pagsubok, ako po ay hindi nagtanim ng sama ng loob. Hiniling ko po talaga sa Panginoon. Ito po yung susi. Kung tayo ay nandito sa ganitong kalagayan, alam niyo po, di ba, sa pangyayari sa mag-asawa, masakit ang mga pangyayari at ang mga challenges. Pero alam mo po kung anong hiniling ko sa Panginoon, Lord, help me die. Help me die to myself. I want to love how you love. Kasi mahal ko po ang asawa ko, mahal kita, mamahalin ko siya alang-alang sa iyo. Lord, tulungan mo po akong mapatawad siya at ayaw ko pong may maiwang ugat ng galit at puot sa aking puso. Alam niyo po, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi ang aking asawa ang makakapagsabi Amen. na walang Pastor, kumbinsido ka ba? Kumbinsido. Iyon. Ay, syempre, ikaw ang pag-aalala. patotoo Yes. na wala talagang trace of bitterness Amen. sa buhay ng iyong kaisa. Yes. Tandaan mo, kalahati mo ako, Yes. mararamdaman mo ako. Kung Amen. ako'y may bitterness ng ating nakaraan, mayroon pa ba? Wala na. Wala na. Ramdam na. Iyan, hallelujah. Ramdam. Nakahawak Iyan. pa nga. I love you, Pastor. Magka-holding hands ka nga. Okay, Pastor, nako, kakaunti Yes, ng ating tuloy oras. na. Number 4, clothe yourselves with love. Colossians 3:12-15. Pastor, ako, hindi ko na Tagalog, di ba? So, Yes, you must sige. clothe. Teka lang hanapin natin, 12. Kasi maganda din sa maganda yan. Teka lang Ayan. So, Pastor, basahin mo to. O, yan. Ayan. Ano sabi niyan? Dapat kayong Dapat kayong maging mahabagin, mabait,
mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis. Ano pa? Ito, magpasensya kayo. Magpasensya kayo sa isa't isa. Huwag kayong Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Yes. Ayan, di ba? Amen. Higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Na-overwhelm si No, Pastor, yes, sabi. no. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Alam nyo, basahin ko lang din sa English, sa paraanan ko lang. Yes. Since God chose you to be the holy people He loves. Alam mo, we are the holy people He loves. Diba? So you must clothe yourselves with tender-hearted mercy. Alam mo po ba, pag English ang binabasa ko, sobrang ako'y alam mo yung tender-hearted mercy. Alam mo, yun yung purong pagmamahal at kabaitan, pagpapakumbaba, gentleness, and patience. Alam mo yun, yung tunay na pagmamahal doon sa loob. Tender-hearted, di ba? Ang tender, yun talagang, alam mo, yung puso talaga na namomold ng pagmamahal ng Panginoon. Yun ibig sabihin ng tender-hearted. And sabi, make allowance for each other's faults. Alam nyo po ba, dapat talaga meron po tayong allowance. Make room. Yes. Make room to understand, 'di ba? Kasi let us always see in God's perspective, or let us see God in everything, 'di ba? So sabi nga, make allowance for each other's faults, kasi lahat po ng tao kakapusin, lahat po ng tao kukulangin, kahit pa tayo yung mga pastor, lalo na nga po kami mga pastor. Lalo na nga po kami, talaga naman. So forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, di ba? Clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ rule in our hearts. Pag wala po tayong galit, alam nyo po, pag wala pong bitterness dyan sa loob, alam mo, ang kapayapaan po, ito po ang maghahari sa ating mga puso. At kapag po tayo may kapayapaan, mayroon po tayong kagalakan. Finally, number 5, follow the instructions for Christian household. Diba? So, Pastor, basahin mo to. Yun. Mabilis. Sige, unahin natin ang mga babae. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Oh, mga lalaki naman, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Dalawa tayo. Yes. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Basta tayo uli. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So, minsan tayo ang nagiging sanhi kaya nasisira ang loob ng ating mga anak. Ako, meron akong ganitong instance, pero alam niyo po ginawa ko. Ako po ay humingi ng tawad sa Panginoon at hiniling ko ang karunungan sa Diyos na kung papaanong i-handle ang mga anak katulad ng sinasabi sa ating ginagawa. Yes. At verse 22, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao. O ito, stop muna tayo, Pastor. Maglingkod tayo hindi upang kalugdan lamang ng tao. Yes. Amen. Alam niyo po, kahit na may nakakakita, kahit na po walang nakakakita, maglingkod po tayo dahil may nakakakitang isa, ang Diyos. At alam mo, kapag ikaw ay naglingkod, na parang sa Diyos mo ginagawa, sabi, Pastor, basahin natin. Verse 23, itong aking paborito. Yes. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Amen. Alam niyo po ba, si Kristo, buong puso at buong buhay ang kanyang ibinigay sa atin. Kung bakit tayo ay mayroong bagong nature, dahil ang kanyang puso ay buong puso, hindi part, Yes. hindi bahagi, hindi kalahati, hindi 3/4, buo.
Kaya tayo po bilang mga tumanggap kay Kristo, bilang mga taong binigyan ng bagong buhay kay Kristo, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating gagawin, alam niyo po, buong husay nating gawin. Yes, amen. God requires an excellent spirit. Dapat, hindi basta na tayong nakapaglingkod. Alam niyo po ba, nakita ko, yung palang excellence ang hirap ituro. Pagdating sa attitude, pagdating sa paglilingkod, hindi pala ito madaling ituro. Kasi, ang kailangan pala, maintindihan ng mga tao na yung bagong nature, the new nature, dahil ito ay isang milagro, dapat ito ay buong pusong tanggapin ng isang tao para magkaroon siya ng espiritu at puso niya ng excellence. Para ang kanyang standard ay katulad ng kamukha ng kay Kristo. Para yung sinasabing anuman ang ginagawa niya, magagawa ng buong puso para sa Panginoon. Na parang sa Panginoon naglilingkod. Diba? Sabi dun sa verse 24, Pastor, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Subalit ang mga taong ang pinaglilingkuran ay ang Panginoon. Yes. Pagkakalooban tayo ng mga gantimpala Yes. na May inilaan nakalaan sa atin May nakalaan na po ang ng Diyos. Panginoon. Amen. Kaya ngayong umagang ito, salamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng kaunting draft o paalala patungkol doon sa ating bagong nature kay Kristo. Kaya kayo po na mga nakasubaybay dyan, kung kayo po ay napagpala, maaari nyo pong i-comment dyan sa inyong comment box kung ano po yung inyo napulot sa atin pong pinagbulay-bulayan. Pero naniniwala ako that the Word of God is so powerful this morning Amen. that it touches our heart. Kaya kung ikaw ay sa palagay mo, di ka pa sure, sa palagay mo, di ka pa nakukondem ka, now is the time. At naniniwala ako kanina pa lang, binuksan na ng Diyos ang iyong isip, yung ating pangunawa. The eyes of our heart are opened na dahil napakaganda nung ating tinalakay. Ang Panginoong Hesus, ang kabuuan ng kalikasan ng Panginoon. At ito, siya ay ating tinanggap. At tayo tumanggap ng same spirit. Na ang spirit na ito yung gagalaw sa atin. Siya ang kikilos sa ating mga buhay upang tayo ay makalakad, upang tayo ay makapaglingkod anuman ang ating gagawin, upang magawa natin ang lahat ng bagay na parang ginagawa natin sa Panginoon with all excellence. So, ngayong umaga, tayo po ay samba muna tayo, alam niyo po, sorry po ano lang talaga, napakadakila ng Panginoon. Alam mo, sa ating narinig, sabi mo sa Kanya, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Minsan pa, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita na inyong ipinaalaala sa amin. Na-remind kami uli Amen. na yung palang bagong buhay na aming tinanggap, sapat na para kami ay hindi lumakad sa mga sistema ng daigdig na ito. Yes. At sapat na ito para ang aming isip ay ituon namin sa mga bagay na ukol sa iyo.
upang kami sa araw-araw naming pamumuhay, Lord, ma-check namin ang aming mga ugali. Ma-check namin ang aming mga itsura. Kung kami po ay kamukha ninyo. Narito po kaming lahat. Siyasatin mo ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Nais po namin na kami ay maging kamukha mo at nais namin sumunod sa iyo hanggang sa pagbabalik mo. Kaya dalangin namin na ang iyong Espiritu Santo ay patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa sa amin at patuloy na ang salita mo, Panginoon, ang bisa ng salita mo, Panginoon, ay makita sa aming mga buhay, O God. Lord, inire-reject namin ang old way of thinking at amin, Panginoong, pinagyayaman ang new nature na iyong ibinigay sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa programang ito na kung saan ay napaka-effective. Pagpalain mo, Panginoon, ang himpapawid. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa daily life sharing na kung saan ang iyong mabuting balita ang ipinahahayag, O God. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa bawat isa at sa buong maghapon, Panginoon, taglay namin ang new nature, O God, na galing sa Panginoong Jesus, kasama ang kapangyarihan at ang authority that we could exercise today. Lord, we're gonna transact everything today with all excellence. And Lord, whatever we do, we will do it for you as if we are doing it to you. Amen. Lord, thank you so much. We give you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Ayan. So, anyayahan mo sila, Pastor? Yes. Sa Marami araw. pong salamat. Araw-araw po tayo'y sumabaybay dito sa ating daily life sharing. Tuwing alas 5 po ng umaga hanggang sa matapos. Sorry po, nakapag-overtime po kami. Napakaganda Pero, kasi. Salamat yes, sa Panginoon. pinagpala Salamat. po tayo. Una po kami pinagpala Amen. kaysa sa inyo. Yes. Talagang kami napagpala. Amen. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong Yes. lahat. Good Hallelujah. morning. God bless us all. Good morning po. At salamat sa lahat ng mga umantabay. Ayan. Praise the Lord.